At narito ang ating babasahin, ang aklat ng Mateo 27. Ang aklat ng Mateo 27 at aklat ng Lucas 23 ay magka-parallel ng pangyayari. Ngunit ang aklat ni Lucas, ni Mateo, ay mas maliwanag ang pagkaka-account ni Mateo. Kaya sa halip na Lucas ang ating babasahin, Mateo 27 ang ating babasahin. Dito nakasalalay sa versikulong ito, sa kapitulong ito, ang kapunuan ng kaganapan ng yung trahedya na gaganapin ni Jesus Christ, yung pinakamatinding kaganapan ng kanyang kinatha para sa pagdating niya sa magiging tao dito sa daigdig. At kung ating titignan, sa una pa lang, nung si Pilato ay nagkakaroon ng matinding pagdesisyon sapagkat sa kanyang pakiwari ay nais niyang isalba si Kristo, ang Kristo. Hindi siya sang-ayon sa hatol dahil kumbaga sa anong kamatayan na hindi naman karapat-dapat na kamatayan. Kaya masidhi ang pagtutol ni Pilato sa pangyayaring na ipako sa krus ang Kristo. Pero makikita natin na sinasabi ni Pilato na ikaw ba ang hari ng Hudyo? Sinasabi ni Jesus, yan, ayon yan sa sinasabi mo. Ibig sabihin, bandang huli, parang nakumbinsi, parang sumang-ayon si Pilato na siya ang hari ng Hudyo kasi yun nga ang kaso niya nagpapanggap. Pero hindi nakita ni Pilato na matindi yung kanyang tinatawag na kaso dahil hindi naman itinanggi ng Kristo na siya ang hari ng mga Hudyo. Yan ang tanong. Doon pa lang sa unang suffering yung kasi sila hindi pa napapagtibay ng kasalanan nililitis pa lang hinahagupit na. Hindi katulad sa atin na ang daming cheche-breche, ang daming usapan. So, sa madaling sabi, wala siyang makita na kasalanan ni Jesus Christ ng Lord. Kaya gusto niya pakawalan. At batid din naman sa buong kapuluan ng Judea na si Jesus Christ ay gumagawa ng mga milagro. Yun ang dyan. At sa parte rin ng tinatawag na pagliligtas kay Jesus Christ, mismo yung asawa ni Jesus, ni Pilato, ay nagkaroon ng panaginip. Maraming panaginip tungkol sa Kristo na tinatawag na asawa ni Pilato na si Jesus ay isang matuwid na tao. Na mag-ingat siya sa paghatol. Kaya lalong pinilit ni Pilato na pakawalan si Jesus Christ. So sa ating pagkaunawa, parang akala natin si Pilato isang masamang tao. Pero dito makikita natin na si Pilato at ang kanyang asawa ay pinapatnubayan din naman ng Diyos. Bagamat hindi sila nagpa-practice ng Judaismo.
So yun ang makikita natin sa puntong ito. Na sila ay may may takot sa Diyos. Gumaganap ng kanilang mga tunay na tungkulin. Hindi katulad ngayon. Halos lahat sabit sa kaso. Diba? Hindi sila gumaganap ng kanilang dapat na tungkol sa kanilang tungkulin. Yan. Kasi, yung tinatawag na batas na umiiral sa ngayon ay obsolete. Obsolete, ibig sabihin, hindi na effective. Kumbaga sa old school, kaya nila nagagawa yun. Kaya, ang nakikita ko sa solution dyan sa sinusubaybayan ng milyong-milyong Pilipino, kailangan ibaguhin ang mga batas tungkol dyan sa tinatawag na DPWH na yan at ibang sangay. Magbibigay ako ng halimbawa. Sapagkat si Jesus, inakusahan. Sila, may witness na. Di ba? Yan ang pagkakaiba. So, ganito yan. Doon kasi sa ibang bansa, ang mga kontrata, pinapublish sa dyaryo ng yung mga proyekto ng mga structurals. Pinapublish yan. 7 days yan sa dyaryo. Sa bawat news. Nagbabayad sila ng news. Bukod pa, doon sa website nila, bawat project. So doon makikita ng mga tao yung mga project para hindi nila maikaila na may project yan. O at anong buwan ipinaskill yan para yung detalye masuwaybayan ng public. Tsaka public bidding. Ina-announce na may public bidding. Ayan. Dito sa atin, parang wala, hindi natin naiintindihan namin kung may public bidding. Basta doon sa ibang bansa, merong ina-announce sa news na public bidding. 7 days yan ina-announce. Bukod pa doon sa website nila, titignan mo. Itong DPWH, mukhang walang laman ang mga website nila. Hindi nila inilalagay. At hindi rin malaman kung sino yung participated na sasali doon sa bidding, kasali sa bidding. Kasi nga, wala silang record. Dapat ganun ang gawin kasi malalaman ng taong bayan na may bidding. Sasali yung mga kahit sabihin nila na hindi mananalo. Basta may bidding yan doon, ipinapublish. Yan ang hindi ko nakita dyan sa sistema ng DPWH. At kung saan at may number yung project at kung saan project. So ngayon, kasi sa ating buhay, itong istorya ng Panginoon, istorya to ng isang namiminuno, si Pilato, na matuwid. At dumating pa sa punto na si Pilato ay naghugas ng kamay. Na sinasabi niya na wala akong kasalanan dyan. Hindi ko sagot ang dugo. Kayo ang may bahala dyan. At sumagot ang mga Hudyo. Actually, yung mga Hudyo, mga Israeli sa panahon natin. Wala nang tinatawag na Hudyo. Israeli ang tawag. Sumagot yung mga unang mga Israeli, yung ancient Israelite. Sumagot. Ano sabi nila? Sumaamin ang pananagutan sa dugo ng taong iyan. So, mabigat yung inatang sa, kumbaga, kinlaim nila na sila na ang bahalang managot sa dugo ni Jesus Christ. Yun ang kinlaim nila. Ano ang resulta niyan? Kinlaim nila yung buhay ni Jesus Christ na isang matuwid at isang propeta. Ang resulta pagdating ng 70 AD, giniba ang temple. Nawala ang temple. Napalaya sila. Mula noon, kailan lang sila nakabalik?
So, ang bigat ng naging resulta ng kanilang kasalanan. Napalaya sila mismo sa lugar nila. At ang daming sa panahon na yon, nagkaroon ng revolt dyan sa Masada, ang daming namatay dahil inubo sila ni Titus noong 70 AD na yan. Hindi lang yan, dumating pa yung mga Moors na kinonquer din sila. Maraming istorya dyan, na istorya natin noong nakaraan. At hindi naman natin pwedeng iwanan dahil tinutungkol to sa Kristyanismo. Hindi pwedeng bigyan ng pansin. Sapagkat si Jesus na ipinapako dito ay tinatawag natin, naniniwala tayo na siya ay ating Panginoon bilang isang Kristiyano. So dito, sa chapter na to, isinulat ni Apostol Mateo ang mga karumal-dumal na nangyari sa panahon na yun. At nung panahon na yun, dahil ayaw niyang hatulan si Jesus Christ, ibinigay niya kay kay Herod. Kay Herod ang paghatol, si Herodes. Kasi siya pala ay galing sa Galilee, yung kanyang sasakupan, si Herod ang may control doon. Sa madaling sabi, itong si Herod ay isang Greek, isang Romans, isang Latin. Ayan. Kasi sa panahon na yun, yung Greek at saka Latin, halos, kumbaga sa lingwahe, yan ang matitibay na lingwahe. Kasi yung region na yan, nahati sa dalawa. Mula dyan sa Turkey, pataas hanggang sa Europe, Latin ang salita dyan. Mula naman sa Turkey, pababa hanggang dito sa Jerusalem, ay Greek naman ang salita. Hanggang doon sa Constantinople, Greek na ang salita dyan. So ang Bible na isulat sa Greek. Ngayon, itong si Herodes, makikita natin sinasabi na si Herodes ay nagalak. Nagalak daw si Herodes kasi nais niyang makakita ng mga miracle. Miracle na katulad ni Juan Bautista na gumagawa ng miracle. Kaya si Herodes ay nagalak. So sa madaling sabi, si Herodes hindi naniniwala kay Jesus Christ na siya ay may kapangyarihan kasi galak na galak siya na makita si Jesus Christ para makakita siya ng mga miracles. Sapagat kung ating uunawain, si Herod ay naniniwala din naman sa mga Diyos. Maraming Diyos na pinapaniwalaan si Herod. Sa madaling sabi, ang kanilang main God ay umaabot sa 12. Hindi kasama yung mga affiliated pa na dinadampot nila galing sa ibang mga nasasakop nilang bansa. So, ang pangunahing mga Diyos sa kanilang paniniwala ay si Diano. Pangalan ay Diano. So, Diano, ang sabi dito ito ay goddess ng new beginning o New Year. Kaya pag New Year, ito si Diano ang pinaka parang umi-enter kasi nga new beginning. Parang sinaselebrate ang January as new beginning. Dahil yan sa tinatawag na taken out from the Greek examples o origin. Doon galing yun, mga practice na yun. So, meron silang God na Jupiter, Saturn, Venus, Mercury, Apollo, Mars, Vulcan, Neptune. So, meron pa mga susunod na hindi na natin
babasahin. Merong Ceres, Venus, so marami. At merong mga patungkol sila kung ano-anong kapangyarihan na binabasbasan itong mga goddess na to. So si Jesus Christ, nag-proclaim na siya ay anak ng Diyos. So, ibig sabihin, marami ring mga Romano ang nag-adapt kay Jesus Christ as a Son of God din. Kasi nga, madali silang mag-adapt ng mga iba't ibang God. Tayo, hindi masyadong ganun kasi nakabase tayo sa Biblia o Christianism. Pag wala sa Biblia, parang hindi natin pinapansin. Pero itong mga Hudyo, Grego na to, pag nagkaroon ng tunay na buhay na i-adapt po din nila yan, kadang po din nila yan bilang dagdag sa Diyos nila. Lalo't maraming nagpapatunay. So ngayon, yung panahon na sinelebrate ito ay Feast of Unleavened Bread. Ito yung panahon na nililitis si Jesus Christ. Sa ating panahon ngayon, ito ay panahon ng Nisan sa kanila, sa Jewish. Sa ating kapanahunan, tinatawag ito na month of March, tapos end of March o second week of March and first and second week of April. At nandun sa pagitan na yun, March and April, yung panahon na to na si Jesus ay nililitis. So, ganun to. Kaya nga sabi, sa mahal na araw, di ba? Mayo ang approach natin. Pero dito, nung nililitis si Jesus Christ, pagitan to ng Marso at April. Kasi Nisan nga ang Jewish calendar nila. Hindi naman, meron silang Jewish calendar. Sa atin, ang hango, ang calendar natin sa Grego. Sa Marso at saka April. Pagitan ng Marso at April. So yung kanilang pista na to ay 7 araw itong unleavened bread na to. So mahaba-haba kapistahan na to. So ayon sa istorya, sa mga Jewish historicals, yun ang panahon na si Jesus Christ ay nililitis ni Pilato. So, ngayon, nung inako nila ang kamatayan ni Jesus, 10 ng kanilang kaanak-anakan, dumating sa kanilang kaparusahan o salot. Kaya hanggang ngayon, walang katahimikan yung Jerusalem. Sapagkat, mamaya mayroon tayong prophetic. Mamaya babanggitin ko. Kasunod ng mga pangyayari dyan sa Israel na yan. So ngayon, dito giniba ang templo. Sabi niya, gigibain ang templo. Hindi man niya giniba ang templo, pero hinapak niya o napunit ang tabing ng Holy of Holies, na yung parang room ng Holy of Holies, yung lugar na kung saan ang mga high priest ay nananatili sa araw ng ng dugo, yung sacrifice ng blood, doon sa Ark of the Covenant. Walang nakakapasok doon kundi high priest. Kaya, nung si Jesus Christ ay malagutan ng hininga, yung tabing doon na tinatawag na veil, o tabing, temple veil, doon sa pagitan ng temple at saka ng temple ng preparation, ay nahapak, napunit. Bakit natin binibigyan ng pansin na napunit yun? Yun ay maraming significance, maraming kapaliwanagan bakit napunit. Pero tayo, literal nating bibigyan ng pansin. Paano mapupunit yun? Napakakapal na tolda nun. 4 inches ang kapal nun. Sinong hangin ang kayang pumunit yan? 4 inches na tolda. Mula taas hanggang baba.
na may anim na pong talampakan or 60 feet. Sino nakaka-estimate ng 60 feet? E kung nakikita niyo yung mga tower lights dyan na mga bakal, yung taas niya mula sa tuktok hanggang sa baba, 60 feet yan. Ganyan kataas. Yung tolda na yun na makapal. Kaya paano mahahapak yan? Nasa loob ng templo. Yun, na sarado ang templo. So, dahil literal natin ito, bibigyan ng breakdown o paliwanag o panunawa. Kasi sa panahon na yan, nagwal na ang mga angels ni Jesus Christ. Kasi sa panahon na yan, hindi lang mga demonyo ang nakatunghay. Maging ang mga angels ni Jesus Christ. Kaya kasi, chapter 27, binasa natin, wala dyan yung sinasabi ni Jesus Christ na hindi nyo ba alam, kaya kong magpadala ng 72,000 na angels o 12 legion, sabi niya. Bago pa siya ipako, nung hinuhuli siya. Pero kailangan matupad niya ang kasulatan, ang nasa kasulatan. So sa panahon nito, hinapak na ng angels yung tinatawag na veil. Kahit makapal yan. Hindi kayang hapakin ng tao yan at anumang hangin kasi nasa loob yan ng templo. So may kamay na humapak niyan, kundi mga angels na ang pumilas niya ng diretso. So sa panahon na yan, hindi lang tao nagkakagulo niyan. Nagbabattle ang mga demons at saka angels niyan. Kaya nagdilim. Kaya nagyumanig. Yan ang aking nakikita. Hindi nila nakikita sa paningin. Pero may nagbabattles diyan. Katulad ng sinasabi sa Revelation, sa pahayag tungkol diyan sa angels na mga angels na naglaban sa panahon ng sa panahon na yan, may mga hidden forces na naglalaban diyan, mga angels. Kaya yumanig ang palibot, natakpan ang tinatawag na araw. Bakit? Bakit matatakpan? Ng 3 oras. 3 oras, hindi ganun ang nagkaroon ng eclipse, ano lang yan, mga ilang minuto lang yan, mga 30 seconds. Pero yan, mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon, nag-delay. Sinasabi. Ibig sabihin, may battle na nangyayari dyan sa panahon na yan. Yung mga demons at saka yung mga angels ni Jesus Christ. Bakit? Kasi siyempre, katulad naman ni Moises na nag-battle ang mga angels ng evil at saka angels ng God para wag makuha dahil gustong kunin ng mga evil na Satan ang body ni Moises. Pero hindi sa panahon na yan, gusto nilang kunin ang body ni Jesus Christ. Kaya nagkaroon uli ng battle. Kaya yung panahon na yan ay isang hindi ordinaryong panahon. Kaya nagdilim ng 3 oras. Kahit magka-eclipse, mahaba na ang 30 minutes para magka-eclipse. Pero yun, nagdilim ng 3 oras. Ibig sabihin, may behind the scene, may nag-battle ng mga angels yan upang ang katawan, ang body ni Jesus Christ ay hindi makuha. At maproteksyonan ang soul, makapunta doon sa ilalim, sa kailaliman. Sapagkat sinasabi na si Jesus, pagpanaw niya, ay bumaba sa ilalim. Sa ilalim ng, doon mismo sa hell. Nangaral pa si Jesus Christ. Pumunta siya doon sa kailaliman. At doon, sinasabi sa Peter, ay may 8 kaluluwa na naligtas.
Yan. Maaaring yun ang kaluluwa nila, nila Noah, yung family ni Noah, kasi 8 kaluluwa yun. At sa panahon na yun lang ba ang tinatawag na objective ni Jesus Christ na magpunta sa hell para iligtas lang yun? Meron pang ibang objectives na hindi mahirap maunawaan, mahirap paniwalaan, pero nakasulat sa Biblia, sa Old Testament. Eto, sinasabi dito. Sa Psalms chapter 139, verse 15. My frame was not hidden from you. Ang sabi dito. Sa English natin binabasa. Kasi sa Tagalog, medyo mababaw ang pagkakasalit. Hindi nila nakukuha yung pinakabuod. My frame was not hidden from you. Kasi nga, yung frame niya, ano ba ang frame ng tao? Sinasabi ko nga, ang soul, ang pinaka-frame natin. Soul. Hindi lang yung buto ng tinatawag na kalansay. Frame yan ng katawan. Pero ang buong katawan natin, pati ang buto natin, ang frame natin, ang soul. Kaluluwa natin. So dito, sinasabi nito sa versikulo ng 15 ng Salmo 139, my frame was not hidden from you. Hindi nakikita ang kaluluwa. Pero may binabanggit dito na may. Kanino pinapatungkol to? Pari ba kay David o Haring David? Kasi ito pagkakasabi, my frame was not hidden from you. When I was made in a secret place, when I was woven together in the depth of the earth. Etong verse na to, hindi pwedeng i-ugnay ito kay Haring David. Kundi ito ay may iugnay lamang kay Jesus Christ, Panginoon. Kasi siya ang nagpunta doon at doon ginawan siya ng bagong katawan. Nagkaroon siya ng bagong physical o anyo. I mean, spiritual, yung hindi nasisira. Dito siya ginawa, dyan sa hell mismo na yan. Kaya mismo si Jesus Christ, fireproof, more than kay Satan. Kasi hindi niya kailangan ng tinatawag na baluti para maging fireproof. Samantalang si Jesus Christ na nagpunta doon, nagkaroon siya ng bagong katawan na hindi tinatabdan ng apoy. Doon sa hell na yan. Walang balu-baluti. So itong verse na to, napakaganda nito. Kaya ito binabasa ko sa ibang mga translation, iniiba nila, hindi na makikita yung tunay na dahilan. Bakit si Jesus Christ bumaba sa ilalim? So pagbaba niya sa ilalim ng lupa, pag-aho niya, iban nila lang na si Jesus Christ. Dito pinapakita na tayong mga nananampalataya ay ihahalin tulad, magiging katulad ni Jesus Christ. Yan ang dahilan. Kaya si Jesus Christ bumaba sa ilalim para tayo magkaroon ng ganitong pangangatawan sa darating na panahon. Yan ang mga pangako. Dahil sinasabi, siya ang pinakapanganay. Tapos, ang mga mananampalataya raw ay mga kanyang brethren, mga kapatiran. Magiging kahalintulad tayo ni Jesus Christ. So, sa madaling sabi, ang pagpunta ni Jesus Christ sa ilalim ng diyan sa hell na yan, dahil napakainit niya, katumbas pala ng init ng araw yung nasa earth na yan sa ilalim, mahalaga para sa ating mga nananampalataya. So, kasi ito yung gas-gas na chapter. Ulit-ulit binabasa to. Pero, bagaman may naunang mga nagpapaliwanag, kuliman at magaling, meron din tayong nababanggit.
So, yun ang isang magandang bagay na ating naunawan dito. Na si Jesus Christ, ang kanyang kamatayan, hindi sa kahinaan, kundi upang matupad ang mga kasulatan. Hindi lang parang kawawa. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag yung tingnan si Jesus Christ na parang kawawa. Ginagawa niya yan, ginagawa ni Jesus Christ yan, sinasabi ni Pablo, para sa ating mga mananampalataya. Yan. Ngayon, diba, parang kawawa, yung kanyang katawang panlupa. Yung katawang panlupa, wala na halaga yun. Ngayon, yung kanyang frame, yung kanyang kaluluwa, nang bumalik sa katawan na yun, iba na. Iba nila lang na si Jesus Christ. Sinasabi ko nga, hindi lang katawan ang pwedeng i-possess ni Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ ay God of element. Pwede niya i-possess ang tubig. Pwede niya, ang totoong avatar ay si Jesus Christ. Hindi yung avatar na ginagawa ng mga Japanese na kalbo. Dahil si Jesus Christ, sa panahon ni Moises, sumusunod sa kanila yung bato kung saan, sa Mereba, lumabas yung tubig. Si Jesus Christ yun, hindi pa siya nagiging dao. Bato ang kanyang pinoses. Kaya si Jesus Christ ay God of elements. Naging sa gabi, siya naman ay ipo-ipong apoy. Siya ay ipo-ipong apoy. Tapos, sa umaga siya naman ay ulap. Nilalandungan itong mga Israelita na to, ayon sa istorya. Si Jesus Christ yun. Kaya nga, si Jesus Christ, God of the element. Pwede niyang i-possess, maging ang buong itong earth natin, kaya niya i-control to. So, ganun si Jesus Christ. Pero dito sa nagpunta siya sa lupa, ang kanyang pinoses ay isang pangit na katawang panlupa na walang makikitang maganda. Yun ang kanyang body na pinoses, na lumaki, na nakita nila, na namuhay. Yun. Ganun yun. Hindi ibig sabihin, si Jesus Christ talaga yun. Yun ay katawan lamang na parehas natin ngayon, katawan natin, na may kaluluwa, na hindi napapanaw yung ating kaluluwa. At sinasabi nga sa kasulatan na ang sino mang tao na nabuhay sa mundo at naniniwala sa Diyos ay isa ring Diyos. Maliit na letra nga lang, God, small letter. Dahil bakit? Hindi ka na mamamatay. Ang papanaw lang sa atin ang katawang panlupa. At doon sa impyernong yun, bibigyan tayo ng bagong katawan kung doon tayo pupunta. Pero kung kay Jesus Christ, bago rin katawan. Talagang ganon, may destinasyon ang bawat tao. Hindi lang tayo nabubuhay bilang tao. Meron tayong tinatawag na recreation, procreation. Parang sinasabi nga palagi ni Jesus, isang tinatawag na butil o buto na pag sa lupa, tumutubo ulit, bago na naman katawan. Ganon ang example niya sa atin. So, nung si Jesus Christ umakyat sa langit, nakita siya sa kanan ng maraming apostol at mga deacons, diakono, sila Philip. Nakita siya sa kanan trono ng Diyos. Walang pwedeng tumabi sa Diyos. Ibig sabihin, pag tumabi ka doon, Diyos ka na rin. So, dahil nakita yan ni David, ang sabi ni David nung makita niya sa Psalms, at inuulit-ulit sa New Testament, ganito ang pagkakabanggit. Nakita ko ang aking Panginoon nakaupo sa kanan. Nakita ko ang aking Panginoon sa tabi ng aking Panginoon. So, dalawa ang nakita niya. Nakita niya yung God beside the God. So, dalawang God ang nakita niya. Yun ang na vision ni David.
So sa madaling sabi, sa ngayon si Jesus Christ, ibang nilalang na hindi na siya tao. Hindi na siya bato kung ano man ang gusto nyong i-implement kay Jesus. Walang nakakalam. Ang Bible walang sinasabi. Basta siya new creation. Tayo magiging katulad sa Kanya. Hindi tayo pwedeng gumawa ng ating haka-haka lang na ito, haka-haka, ganito ang ano. Wala tayong pwedeng ibigay na haka-haka dahil wala pang nakarating sa atin. Kung may nakarating man, hindi nila alam kung ano talaga si Jesus Christ. At hindi rin pwedeng tao. Di ba? Dahil kung uupo ka sa kanan ng Diyos, ibig sabihin Diyos ka rin. Kasi maraming tao doon. Doon sa tinatawag na third heaven. Yung kinauupuan o kinalalagyan ng Diyos, nasa heaven, seventh heaven yun. Malayo ang distansya yun. Isang heaven, malayo ang distansya niya. Kumbaga sa ano, parang isang galaxy na naman yan. So, hindi tayo pwede makapagbigay kung ano si Jesus Christ. Kaya huwag iisipin na gagawa nyo ng ganito, gagawin nyo. Iisipin nyo si Jesus Christ yan, nagkakamali tayo. Walang sinasabi ang Biblia kung ano ngayon si Jesus Christ. Basta sinasabi, He is the firstborn and the new creation. Kasi sa panahon ngayon, dadalawang oras pa lang sa Diyos. Dadalawang araw pa lang sa Diyos. Pagamat napaka-libong taon na sa istorya, pero sa Diyos, nililikom niya pa rin yung mga gustong sumunod, gustong maligtas. Kasi sa Kanya, dalawang araw pa lang. So, ganun ang tinatawag na conversion ng God sa timetable ng tao. Yung 1,000 taon, isang araw sa Diyos. So, hindi tayo pwedeng makapagbigay ng tinatawag na konklusyon kasi hindi pa tapos ang kaligtasan. 2 araw pa lang mula nung mabuhay ang Kristo at umakyat sa langit. At hanggang sa ngayon, hinihintay niya na mapuno ang bilang ng mga maliligtas. So, ang ibig sabihin, ang kalalagayan ng Kristo, bagamat hindi rin tao at nakaupo sa kanan ng trono, sa kanan ng Diyos, hindi tayo pwedeng magbigay ng konklusyon. Maliban na lang na walang makakaupo sa kanan ng Diyos na hindi Diyos. Yan. Kung dalawa man ang Diyos sa panahon ngayon, yun ang nais nila. Sapagat ang mga Grego nga 24 ang mga Diyos na hindi pa talaga Diyos. Mga kung sino-sino lang na mga tao na ginagawa lang ng Diyos. Katulad ni Herod, nung nagtalumpati ng sa kanyang panahon, sa kanyang kaarawan, nagtalumpati. Tapos sa kanyang talumpati, nagsigawan ng mga mamamayan. Pinuri ng gusto si Herod. At dahil sa kanyang nagawa, may isang anghel na bumaba at siya'y inuod. Inuod mismo doon kung saan siya nakatayo. Ganun namatay si Herodes. Kasi gagawin na naman siyang Diyos ng mga tao. Magiging isa na naman siyang Diyos, si Herod. Yun, ganun. Ayaw na ng Diyos, kaya inuod na siya. Kasi maraming atraso to si Herod. Ito yung napugutan ng ulo si Juan the Baptist dahil sa kanya. So, ganun ang istorya niyan. Ngayon, nagtatalo-talo, unawain lang natin ang Biblia. Huwag tayong gumawa ng konklusyon. Kung dumampot ka man ng verse, Old Testament, ibig sabihin, hindi yan ngayon sa panahon natin mismo, ngayong oras, ngayong minuto na to. Hindi pa tapos ang pagliligtas. 2 araw pa lang tayo sa Diyos. Bagamat napakatagal na sa tao, 2,000 taon. So, hindi nakakalimutan ng Diyos ang pangako niya sa mga tao. Sapagat tayo ay binabantayan lamang ng Diyos. Ang bawat isa sa atin. Ang buong mundo. So, yun po ang isang aking, na wag magulumihanan ang bawat isa. Kung sasabihin mo na iisa ang Diyos, walang problema. Iisa talaga ang Diyos. Bakit sasabihin mo 3? Kaya nga sabihin 1,000 ang Diyos eh. Kasi kung maghihiwa-hiwalay ang Diyos, humiwalay kung Diyos man, kung ano man ang part niya, humihiwa-hiwalay.
Katulad ng sinasabi ni Jesus Christ, na sabi niya, no, naggagawa siya ng miracle. Kung ang kuko ng Diyos ay nakarating sa inyo, ibig sabihin, nasa sa inyo ang Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos, kung maghihiwa-hiwalay man, hindi mo pwedeng sabihin hindi Diyos yan. Kasi nga, hindi mo naman alam ang Diyos. Wala tayong alam sa Diyos kung ano ang Diyos. Kaya nga itong huling panahon, nagkaroon ng tinatawag na manifestasyon kung ano ang Diyos. Nagpahayag. Para magkaroon ng tinatawag na kapahayagan, may tatlong bahagi silang pinakilala. Yung Ama at Anak at Espiritu Santo. Kung ano-ano mang paligoy-ligoy yung ginagawa nila, basta sila yung Diyos na yan na pwedeng magsanib, pwedeng maghiwa-hiwalay. Yan. Kaya yung mga tao-tao ngayon, nag-aaway-aaway, isang Diyos. Hindi, kailangan lang magkaunawaan tayo. Isa lang talaga ang Diyos, kaso pwedeng maghiwalay. Pag naghiwalay, paano mo sasabing isa? Pag nagsanib ng isa lang talaga. Kasi nga wala tayong alam sa Diyos. Katulad ng tao mismo. Tayo may tatlong bahagi. Hindi nga natin alam yan. Kung hindi sinabi ng Biblia na meron tayong isip, yan ang ating espiritu. O, meron tayong damdamin, yan ang ating kaluluwa. At ating puso mismo, yung bumobomba ng dugo. Di ba? Yun ang ating katawan. Pinaka-heart, sentro ng ating katawan. So, yan ang ating bahagi. Iisa lang tayo, pero may tatlong bahagi. Oh, pwede ba maghiwalay? Hindi ba pwede? Pag namatay na hihiwalay yung katawan, hihiwalay sa kaluluwa. Kaya nga ngayon, dapat daliman lang ang pangunawa. Basta ngayon, walang sinasabi na ang Diyos. Basta siya nakaupo sa kanang trono ng Diyos. Oh, hindi ka nga pwedeng umupo doon. Walang pwedeng umupo doon kahit anghel. Si Jesus Christ lang pwede doon. Oh, di ba? So, sa madaling sabi, binigyan natin ng kasi dito kasi kaya ako inuulit-ulit binibigyan to ng emphasis. Kasi sa istoryang ito, nakikita ng mga bumabasa si Jesus Christ parang kawawa na namatay na ganito. Hindi, humiwalay lang siya doon sa katawan na pinoses niya. Kahit bato nga pwede iposes ni Jesus Christ, kahit tubig. Hindi imposible yun sa kanya. Ginawa niya na yun noong panahon pa ni Moises. So, kung nag-possess man siya ng fetus o yung tinatawag na maliit na frame ng tao, yung tinatawag sa atin na egg cell, yun ang gusto niyang gawin. Wala tayong magagawa doon. Kasi ang egg cell, lumalaki na nga. Lumalaki naman, nagiging tao, di ba? At pwede naman maging giant pa nga. So, konting kaunawaan lang ang kailangan natin. Na si Jesus Christ, hindi lang tao. Siya, sinasabi sa John, bagamat darating tayo sa aklat ng Juan, na si Jesus Christ, ang kanyang kalalagayan ay Diyos. Wala pa ang mundo. Yun ang sinasabi. Sa Juan, sinasabi yan sa John chapter 1, chapter hanggang 3. All things were made through Him and by and for Him. All things are created through Him and for Him. Oh, hindi yan ginawa para sa atin, para sa Kanya. Kaya tayo ay part lang ng Kanyang creation. Tayong mga tao. At malalim pa. Actually, nung mabuhay si Jesus Christ, nagsimula na ang creation, mga katupodcast. Nagsimula na kasi nagsimula na ng bagong nilalang. Yan. Hinihikayat lang tayo na sumama dun sa mga magiging bagong nilalang ng mga mananampalataya. At doon naman sa mga nilalang na mapapahamak. Yun ang focus diyan. Hindi si Jesus Christ kawawa, hindi ganoon. Pero bagamat sa istorya, si Jesus rin, nabagabag talaga, ganun din naman, nalalaman natin na nakakabagabag talaga na maghirap. Nakakabagabag talaga na mapakos dyan sa lamalatigo ka dyan sa, yun nga lang ikukulong lang nababagabag sila si Jesus Christ, papako talaga sa krus, di ba? Yung mga may kasalanan na managnakaw ng millions, ikukulong lang hindi pa yun hahagupitin nababagabag, di ba? Kaya
Ganoon ang naranasan ni Jesus Christ bilang tao. Pero nung mababuhay na magmuli si Jesus Christ, napakaraming pangako na sa bawat tao na susunod sa Kanya. Kasama na nga yung mga miracles na yan. At ang angels mismo, ang Holy Spirit mismo nandito sa earth para gawin ang para sa mga mananampalataya. So, maraming salamat sa hapong ito. At tayo ay bigay ng bagong another week ng podcast. Nawa ito ay makatulong sa ating mga kapodcast, sumusubaybay sa atin.